Hi guys, good evening po sa inyo. So, meron tayo ulit PSE, Stock Trendings Review. So, ngayon po ay March 24, 2020 at mga blue chips pa rin ang top trending dito sa ating Instagrams. So, ito pa yung mga re-reviewin natin, si Ali, ISM, Jollibee, si Euro, MPI, AC, Fruit, SMPH, BDO at ang ating PSEI index yan. So, yung index natin, red siya ngayon pero gain siya ng 0.65%. So, nandito pa rin tayo sa level na 4,774.27. Okay, so bago tayo magpatuloy guys, pakibasa po lagi ang ating disclaimer. Ayan, at kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel, ayan, subscribe ka na guys at sabi natin, mag-aral-aral ka kasi mukhang parating na yung bounce na sinasabi natin na inaabangan natin sa ating market. So, meron pa tayong mga samples dito. Halimbawa itong profit or losses sa stock market. Yung mga entry points na maganda na nasubukan na natin dati. Pwede nyo magamit pag nagre-rebound na po yung market natin. At kung mga basic naman yung kailangan nyo dito sa PSE Stock Market Studies. So, browse nyo lang dito. Meron tayong mga pinag-aaralan dito yung mga basic indicators natin. So, pwede nyo pong magamit yan sa technical analysis. So, kung may questions din po kayo, add nyo lang ako dito sa Palaboy Trader na Facebook account natin. So, marami tayong kaibigan dito na bago nagtatanong about sa stock market. So, iisa-isahin po nating sagutin yung mga questions nyo dito. Ayan. So, unahin na natin ang ating PSEI index. So, ayun nga, gain tayo ngayon ng 0.65%. So, medyo marami din tayo nakitang nagtalunan na stocks. So, bukod dun sa mga blue chips natin sa araw na to. Ayan. So, tingin natin medyo maganda tong araw na to guys. Kasi, bukod dun sa marami tayong nakitang mga stocks na tumalon-talon kanina. So, nag-hold na ngayon yung major support natin sa 4,494. So, actually, lagi nang nandito sa taas ng resistance area yung ating resistance level. So, sabi natin kahapon around 4,900. So, yung RSI, makita mo guys, medyo meron na siya yung nakikita tayo na pag-curve up sa kanya. So, kung magdodrawing ka strictly ng trend line dito ulit sa kanya. So, hindi pa naman nakakalabas dito sa trend line natin yung RSI, pero parang meron siyang indication na lalabas siya dito. So, ibig sabihin niyan, magkakaroon tayo ng expectation na merong mga bibili dito sa ating market bukas. So, yung MACD, so wala pa namang yung pag-curve up na visible sa kanya, pero mukhang nag-uumpisa na siyang mag-curve up. So, medyo optimistic tayo ngayong gabi. So, para bukas na trading natin kasi yung S&P, rather yung mga futures indicators ng US market, halimbawa yung Dow Futures, Nasdaq Futures, saka S&P Futures, medyo ano sila, matataas po yung mga percentage niya. At kung tinignan mo naman yung world indices natin, so kasama na yung at ibang-ibang bansa. So yung mga nagti-trade pa lang, halimbawa itong sa Europe, bandang Europe. So puro green sila. Tapos halos lahat sa Asia, kanina umaga nag-green din siya. So ang tataas din ng talon niya. Actually sa Pilipinas nga lang yung medyo mababa. Tapos dito sa may bandang Indonesia, so negative 1.3 siya. So overall, tingin natin maganda yung movement ng market bukas. Kasi meron ng mga may mga stimulus na inaprubahan na sa United States. So ganoon din sa Pilipinas, yung central bank natin nagbigay na ng regulatory approval sa pagkakaroon ng mas maluwag na meron kasing regulation sa mga bangko guys na meron silang particular na liquidity na inaalaw sa ating market. So yung Bangko Sentral ng Pilipinas, siya yung namamahala doon at medyo niluwagan niya yun. So ibig sabihin, yung mga banks natin pwedeng maglabas ng mas maraming pera. So dadami ngayon yung liquidity sa market. So ibig sabihin, magiging fluid yung movement ng ating mga stocks, mga businesses, tsaka yung pera sa buong market natin. So sana bukas maging magandang indicator yan. Actually, ini-expect na natin na medyo maganda nga kasi
dito sa ating social live feed. So marami na nagpo-post dito ng mga positive news. Yun nga, halimbawa si Runner Maze, meron siya mga nakikita doon sa mga foreign indicators na puro green nga siya. So ganun din yung expectation natin bukas. So tapos medyo merong sumasabay dito. May mga US drug maker na mukhang nakakahanap ng magandang antibodies or pwede nilang gamiting paggawa ng drugs para matreat po yung coronavirus. So wala pa naman drugs pero mukhang may mga nang-hype na. So in-expect natin bukas medyo maganda yung galaw ng ating market. So hindi pa rin maganda yung net foreign selling natin. So negative 1.05 billion. Akala natin ubos na yung mga foreigners pero meron pa rin naglalabasan talaga ng mga foreigners dito sa ating market. Pero yun nga, bukas nag-expect tayo ng medyo magandang movement dito sa ating market. Ayan. So unahin natin si Ali. So yun nga, medyo maganda nangyari dito kay Ali. So actually na-break niya yung sabi natin na pwedeng resistance niya kahapon. So dito sa 29.1. So umabot pa nga siya ng hanggang 30.48. So sukatin natin kung ilang percent yung total gain niya sa araw to. So ngayong araw lang na to, nag-gain siya ng 5.82%. Pero malaki na yan guys. So umakyat siya ng hanggang actually 10% pala. So nagkaroon lang ng profit taking nung bandang gabi na. So patuloy na umakyat, nagkakaroon tayo ng ascending base dito kay Ali. So yung nakita natin kahapon na meron tayong maliit na ascending triangle sa kanya. Ayan. So na-break na niya kahapon tong medyo malakas na resistance at 29.1. So kung sakaling aakyat pa rin siya, so ang magiging next na resistance level muna kasi nandito siya sa halos 29.1 na siya. Itong MA9 naman natin yung susubukan niyang basagin bukas. Ayan. So maganda kasi nakalabas na sa oversold level itong si Ali. So meron na siyang rally na ginagawa. So kita mo, medyo maganda yung price niya, yung RSI. Nakalampas na sa kanyang pagiging downtrending kasi nakalabas na siya dito sa ating descending trend line. At tignan mo guys, since 4 na araw nang tuloy-tuloy na umakyat yung price nitong si Ali, lumabas na yung hinahanap natin ng mga signs para magandang pumasok sa kanya. So meron na siya mga pag-curve up dito sa ating MACD. Ayan. So kung sakali man, medyo malakas ang profit taking bukas, pero tingin natin kaya niya basagin bukas itong MA9. Basta maganda yung sentiment ng US market hanggang mamaya. So ang pwede mong gawing resistance or rather support is dito sa ating trend line. So kahit hindi ka na mag-drawing ng horizontal trend line sa kanya, so possibly bukas ito yung maging reference mo sa kanya. So kung medyo nabasag or na-break niyang trend lines na yan, so ang possible na resistance mo dito sa half body ng candle na to, which is nag-coincide naman dito sa dulo ng candle na to. So at around 26.25. Ayan. So yan po yung nakikita natin kay Ayala. So congrats po yung mga may hawak sa kanya at nakabili nung nakarang araw pa. Ayan. So next po natin si ISM. So nabuhayan ng loob yung mga ISM holders natin guys kasi medyo maganda na yung nangyari dito kay ISM. So sunod-sunod na yung pagkakaroon ng mga buyers niya kasi puro green yung candles natin. So ngayong araw na to, nag-gain din siya ng 7.21%. Ayan. So medyo malinaw na yung pagkakaroon niya ng ascending na RSI. So meron na siyang medyo malinaw-linaw na divergence kasi yung RSI natin bumalik ulit dito sa above 30. Tapos yung MACD medyo bumaka na ng konti yung kanyang movement. So ibig sabihin meron ng bullishness na konti dito kay ISM natin. Ayan. So tignan natin ng maigi, palakihin natin. So since ganyan, so mukhang sa ngayon nag-bottom ng konti itong si ISM kasi medyo malinaw na yung kanyang bottom dito sa 1 peso natin. So dahil paakyat siya, hanapin natin yung kanyang next na resistance. So sana bukas malampasan na niya itong MA9 natin. So yan kasi yung matagal na niyang resistance kung titingnan mo dito. So hindi siya makalampas dito sa blue line dito sa MA9 natin sa kanya. So kung sakaling makalampas siya, ang magiging resistance mo is dito sa gap area natin na to. Ayan. So medyo maganda na yung reward risk nitong si ISM natin. So tignan natin kung ilan yung reward sa risk niya. So meron kang possible reward dito kay ISM na around
12% sa kanya. So pwede ka na magkaroon ng cut loss level sa kanya, siguro mga below around 7% naman. Ayan. So 12% to 7%. So halos 2:1 yung reward versus risk mo dito kay ISM. Kaya medyo maganda-ganda na siyang sakyan sa ngayon. Ayan. So yung pinakita natin sa kanya. Next po natin si Jollibee. So hindi maganda yung nangyari kay Jollibee. So bumalik siya ulit dito sa 95 pesos. So 0% gain siya. Pero nung umaga, medyo umakyat itong si Jollibee. So actually siya ngayon bumubuhay sa index ng umaga. Pero pagdating naman ng hapon, hindi rin siya nakatuloy sa pag-angat. So umangat siya ng halos 5%. Pero bumalik din siya doon sa initial price level niya. Pero since maganda nga yung sentiment natin bukas, so tingin natin magiging malakas na support niya ngayon yung 90.83 pesos at kung medyo bullish nga siya, so kagaya ng sabi natin nung nakaraan, dito naman sa candle na to yung magiging resistance area natin at 106. So medyo maganda na rin kung titingnan mo yung kanyang RSI. So hindi pa pala masyado. Kasi yung RSI pala natin, nasa loob pa rin ng ating descending trend lines. Pero nonetheless, medyo positive tayo para bukas kasi maganda po yung mga pinapakita ng US indices natin. So wala pa rin pag-curve up. So yun yung lagi natin inantay guys eh. Pag meron na yung pag-curve up dito sa MACD, medyo maganda na pong bumili sa kanya. Ayan. So next po natin si Euro. So guys ito so from 90 to 106 muna yung nakikita natin kay Jollibee kasi medyo hindi pa maganda yung mga RSI saka MACD level natin sa kanya. Ayan. So next po si Euro naman. So ayun, nag-gain ng konti si Euro. So 3.33% yung tinaas ng Euro. So eto medyo malinaw na yung sabi natin kahapon yung RSI natin. Medyo nakalabas na dito sa descending trend lines natin. So wala pa din yung pag-curve up ng kanyang MACD. So yun yung antay natin sa kanya para medyo mas magandang pumasok sa kanya. So kagaya nung kahapon, parehas pa rin yung resistance level natin sa kanya, 2.04 saka support level natin. Siguro around dito na siya at 1.7. Ayan. So yun po yung nakita natin kay Euro. So medyo madali lang makita yung galaw niya sa ngayon. Next po natin si MPI guys. So, ayun. So, medyo hindi rin masyado makaahon si MPI. So, pabagsak pa rin yung ating RSI level. So, medyo ingat-ingat tayo ng konti dito kay MPI guys. Kasi, yun nga sabi natin, baka i-oversold pa ng mga traders ito. So, maganda sumalo sa kanya. So, dito sa bandang RSI 17 or 18. So, kasi yung pinatutungan ng price, volume, saka RSI, saka MACD, is still pointing downward. So, kung sakali man, umakyat siya, kailangan mabasag niya yung resistance niya dito sa half body ng candle natin at around 2.44 naman. Ayan. So, bullish kasi tayo para bukas. Kaya medyo tingnan natin kung dito sa pagka-upside yung movement nitong si MPI natin. So, pwede mo maging maliit na support itong 2.26. So, medyo maliit yung range lang na binibigay natin dito kay MPI. So, hindi pa magandang pasukin itong si MPI guys. Based lang sa price movement tsaka sa mga indicators po natin. So, next po si AEC. So, medyo mabagal yung internet natin. So, ayan. So, medyo maganda itong si AEC guys So, makikita mo, meron siyang, nagkaroon siya ng konting rebound na. So, nag-gain siya ngayon ng 5.93%. So, makikita mo naman sa RSI din niya. Pataas na siha at yung MACD. Ayan. So, nag-umpisa na tayong magkakaroon ng pag-curve up sa kanya. So, next resistance mo is 475.81 at ang support level mo dito sa baba ng candle natin na to at 395.24. So, tingin natin medyo maganda rin pasukin itong si Ayala kung trading lang naman yung pupuntahan mo sa kanya. So, malakas na resistance niya pag medyo tumagal ng konti is dito sa MA9 natin. So, makikita mo dito ilang beses na nag-bounce pabalik or pababa pag nababangga tayo dito sa ating MA9. So, since may gap tayo dito, ito yung kailangang una niyang basagin, 475.81 naman. Ayan. So, next po natin si Fruit.
So, ang dami nagbabounce talaga. So, etong si Fruit, medyo maganda rin yung bounce niya. So, nag-gain siya ng 5.94%. So, yun nga, medyo malakas na support area natin itong MA or rather itong 1 peso natin. So, yan. So, ito yung mga hinahanap natin, guys. So, tignan mo yung RSI halos pwede. Halos nakalabas na siya. Kasi meron na siyang, ito yung maganda meron na siyang pag-curve up. So, medyo nagkakaroon na ng rebound yung RSI. Ibig sabihin, meron na siyang mga buyers talaga. So pakonti-konti, meron nang nag-accumulate dito kay Fruit. So, tingin natin magkakaroon siya ng bounce bukas. So, dahil dyan yung support niya, ang pinaka-immediate resistance mo, so, magko-coincide dito sa ating MA9. So, medyo itaas natin ng konti. Kasi may mga points dito na medyo bumangga yung ating prices. So, around 1.16. So, medyo maganda-ganda yung reward risk mo dito kay Fruit. Kung sakaling itatry niya bukas. So, more than 8% ang reward mo versus risk na 4%. So, 2:1 yung reward risk mo dito kay Fruit. Kung trading po yung gusto mong puntahan sa kanya. Ayan. So, mukhang marami magre-rebound bukas. So, next po natin si SMPH. So, tignan natin. So, medyo hindi umangat yung price ni SMPH, 3.24%, pero nagkaroon naman ng profit taking pagdating ng closing. So, ang maganda lang dito, nakapag-establish ng base itong si SMPH nga. So, nandito ngayon support natin sa 23.42. So, pwede mong gawing resistance area itong 28.59. So, or rather, dito sa area na to kasi medyo nahihirapan siyang umakyat. Ayan. So, in terms of reward risk naman, kung gusto mo lang siyang pasukin, meron kang possible upside na around 8%. So, kung gusto mo mag-cut loss below ng candle natin, so around 4%. So, 2:1 din yung possible reward risk mo dito kay SMPH kung gusto mo siyang i-trade. So, ayun, yung RSI is may pag-curve up na. So, yung MACD, hindi pa naman malinaw yung pag-curve up niya. Pero tingin natin magandang indicators na itong mga to kasi halos lahat ng stock natin ngayong araw na to merong pag-curve up yung RSI. So ibig sabihin halos lahat gusto nang mag-bounce pabalik yung ating mga prices. Ayan. So lastly, punta tayo dito kay Banco de Oro. So tingin natin maganda rin itong nangyari kay Banco de Oro. So nag-loss lang siya ngayon ng negative 0.74% pero nag-hold po yung price. So, indication na meron nagsusupport ng prices natin. So, meron pala tayong maliit na tweezer bottom. So, may dalawang yung mga week ng 2 previous candles natin is nag-bounce dito sa 88 pesos. So, malakas na support natin itong 88 pesos sa ngayon. So, nakalampas na rin pala ng oversold yung ating RSI. So, hindi nga lang medyo maganda yung angle niya. So, medyo pabagsak pa rin siya. Pero nakalabas na siya dito sa ating descending trend lines na ginuguhit. So, sana mag-curve up na siya para medyo maganda-gandang pasukin na itong si Banco de Oro. Ayan. So, overall, maganda yung tingin natin sa PSEI market natin bukas, guys. Kasi meron ng, yun nga, sabi ko, meron mga stimulus na ginawa yung Philippine government natin. So yun nga yung Bangko Sentral ng Pilipinas nagkaroon ng easing sa mga banks natin. So pwede nang mag-loan ng mas maraming pera yung mga businesses at magkakaroon na liquidity po sa market natin para hindi patuloy na bumabagsak yung market natin. So sana magtuloy-tuloy hanggang mamayang gabi or hanggang bukas yung pagganda ng US market kasi malaki yung possibility na yung Philippine market natin is sasabay din sa kanya. Ayan. So, guys, don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. So, pag-aralan mo na maigi, guys, itong mga entry points natin. So, yan din lang naman yung mga ginagamit ko sa kanya pag nagtitrade ako at sa mga reviews natin kung ano yung nakikita ko sa kanya. Yun din yung may mga basis natin sa mga tradings natin. So, kung may question ka dito sa ating Palaboy Trader na Facebook account din naman, so pwede tayong mag-usap dito. At sasagutin ko po isa-isa yung mga tanong nyo. So, meron nagtanong kanina dito. So tingnan lang natin So, ayan, galing kay Sir Noel Evangelista. So, dito ko na lang sagutin yung tanong niya. So, ano daw yung best indicator na pwedeng gamitin sa trading? Ayan, so, para kay Sir Noel,
So depende po sa nakagawian nyo na gamitin. So eto mga pinapakita natin sa review natin, daily review natin. So mga moving averages, trend lines, RSI, MACD. So yan po yung mga basic na ginagamit ng mga traders natin para ma-monitor yung galaw ng ating market. So wala tayong best indicator. So depende po kung saan ka nasanay kung nagti-trade ka. So halimbawa yung iba, yung magagaling, RSI lang yung ginagamit. So saka mga moving average. Yung iba naman mga moving average saka trend line. So ako naman combination ng ilang mga indicators para medyo malakas yung conviction natin. So halimbawa kasi sinasabi ng mga price pabagsak, RSI pabagsak, MACD pabagsak. So mas maraming indicators na nagsasabi sa iyo na yun yung galaw ng buong market. Medyo maniniwala ka sa kanya kasi halos lahat sila ganun yung sinasabi. Ayan. So tapos depende rin sa napag-aralan mo na system. So dapat mag-aral ka kung paano magkaroon ng backtesting. So meron tayong procedure, meron tayong video kung paano natin ginagawa yon. So doon mo madi-discover kung anong indicator ang nababagay po sa iyo. So depende po sa mga gumagamit noon. Ayan. So meron pa tayong isang question. So sagutin na rin natin dito si Sir Rafael Spencer. So nagtatanong siya yun. So tandaan ko na. So medyo nalilito siya doon sa pre-close saka pre-open prices natin. So buksan na natin para makita ng iba. Para dito na rin natin sagutin. So sa mga bago kasi nakakalito yung halimbawa biglang magbabago yung pre-open mga bid price saka offer price. So medyo tama naman yung open saka close nito. So hanapin natin yung isa. So okay, mukhang ito din yung pinakita niya. So dito halimbawa si AGI, so yung offer price niya 6.14 pero yung mga bid price niya 6.07. So medyo malayo yung offer price dito sa bid price natin. So sa mga pre-close saka pre-open, wag niyo na pong papansinin niyo kasi hindi po yun yung talagang trading range yung mga bid saka ask natin. So baka malito kayo pag doon kayo tumingin. So titingnan nyo lang siya during actual trading na. So halimbawa, balikan natin si BDO. So during actual trading, kung ano yung price na sinasabi dito sa bandang right side natin, yung bid saka ask natin na price. During actual trading, doon kayo magkaroon ng reference. So pre-open saka pre-closing. So medyo magulo po yung mga nakalagay dito sa side na to. So wag niyo na lang siyang papansinin kasi ano yun meron talaga mga naglalagay ng mga prices na medyo malayo sa current price. So bahala na yung mga computers natin na magtali kung saan sila magkakaroon ng kasunduan ng price, final price. So yung computer na po mismo yung bahalang nagmamatch ng mga prices. Ayan. So yun. So sana sagot ko yung tanong ng dalawa nating subscribers saka followers dito sa ating Facebook. So yun lang guys. So kita tayo ulit bukas sa ating PSE Stock Trendings Review. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.